Diyos ta fugag po at namitam ira ng aming mawaragi anak at karaka. Although tang aming palakpakan tam biiya po eh. So, nagi ng mga ngiga po, katsong at ang labi iya po ta. Tayo po ay tumanyong lahat. Ayun mo po at manalangin. Diyos naming lumikha ng langit at ng lupa. Kataas-taasang Diyos, wala ka pong katulad. Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin upang sa ganun, Panginoon, ay magkaisa kami na magpuri sa iyo, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, na
ang Espiritu Santo nawa ang siyang manguna sa amin. Buksan mo po, Panginoon, ang aming pangunawa at itanim mo, Panginoon, sa puso't isipan namin ang iyong mga salita na maririnig namin upang sa ganon, Panginoon, ay maisabuhay namin sa araw-araw naming pamumuhay. Ganon din po, Panginoon, sa iyong lingkod na gagamitin mo na magbahagi ng iyong mga salita. Ikaw po ang siyang manguna sa Kanya. Bigyan mo po siya ng karunungan. Ganon din po sa amin na makikinig. At patawarin mo kami sa aming mga sala upang sa ganon, Panginoon, ay magiging karapat-dapat kami na magpuri sa iyo. Marami pong salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Patuloy po tayong tumayo, mga kapatid. Pagkatatang huwaragi ay ibiyatang ka awi 138. Kunaw ikaging nauhubog na Yahoo. Yahweh, ako ay buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kita maganap. Sa harap ng inyong templo ay yuyukot at galang. Pupurihin kitang roon, pupurihin ang inyong pangalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako'y tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lahat mong itunulong ay lumukas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat ng ikay ipagbubunyi. Sa lahat ng ginawa mo ay kanilang awitin. At ang kadakilaan mo'y kanilang sasambitin. Kung ang Diyos mang si Yahweh ay dakila at mataas, hindi niya nililimot ang aba at may hirap. Mugdimay kita ng niyang ang kahambok at ang pasikat. Kahit ako'y nadaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, hanatag inyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo sa lahat ng inyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ng lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At mga sinulang gawain mo'y magaganap. Amen. Kasi tangan na magkita mo warang ka. Just a fugag nitam ngaming huragi ira, yaw nga na po tiyempo to kansyon na tampo iyafu. The herald angels sing, glory
to manadagitam tapatuloy tampo pakansyong para dayafo.
So, sa ngawe po, sini po imaya umay madayaw tayo Iafu. Diyos ta fugad, tanditang aming, waragira, karaka. Iko idadayaw igiyafu ta piyana nga kanayo ta patulay mi ta proteksyon na ana ta pangyawa na to sigang ana makasta to gawagaway yan. Ana dayarayo ako iyafu ta gangore ay nakangi kami ta 19, nakangi man da Sheila duan ni Liza. Marayaw iyafu ta Panginoon na iyafu tandira to umay ta 19 manod to kids. Ana dayaw ako iyafu ta inusahan na to tolay to igaiyawa na to para pagrarubangang sangaw ta 19 para solo Sabado ta Panginoon na iyafu ta tolay nga rin tarik ko kasi nang to no magbuyo talaga iyafu magay ko saan tutulay to kuha mani-provide ta tamawag tari tari na singat ko to talaga iyafu mapya talagang kanayong ta pagtulay tang ta ziga o no ta makasta to padya-padyang mapya yung kanayong iyafu tang ana patuloy tang makatalo sa serbitan ni sa ana kanayo ko dapakit daw ang idasal no para tanmi kami doroban na iyafu tapian na maparulo uray na iyafu ta nagagalan na takatagi tate tanito so yari lamang maraya-raya yung iyafu. Marayo iyafu at kunari to opportunity man na to nakangay kami tadi sinabi. Sinipaga po imayaw may madayaw po tayo po. So, nawang daw po, ay ginatang po itaday to kansyong nagay na po na mensahe. Po, patang po iya po itong urang dito. Mapa-Diyos nga gabatin ka mo aming. Dayaw ko gabay ako ta protection na ta pinagangibit maski awang era di papa zinog na kami pa masergi para tan nisa. Tayari mabay patolet ang ta inagalalo na iyafu itabot ang ipatolet ang asa living sacrifice para tan nisa. Kansyo at ang buhay ako. Just to breathe, something that's of love that will bless your heart. I bring you more than a song, for a song in itself, it's not what you have required. You've searched much deeper within, through the wavings of you. You're looking into my heart.
yan. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Pasko na dito sa mga awitin natin kanina. Ano? But bilang mga anak ng Diyos, we can celebrate Christmas every day. Amen? Why? Kasi sa kapanganakan ng ating Panginoong Yesus ay nabiyayaan tayong mga tao ng pag-asa. Amen? Pag-asa na tayo na makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng ating banal o kabanal-banalang Diyos. And when Christ was born, we are given, yun yung pinaka isang larawan na ang Diyos ay kinahabagan niya tayong mga tao. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Pero hindi po patungkol sa Christmas ang ating ang magiging mensahe ngayong hapon. Kasi naka-reserve yun sa 21. 21, tapos 27 and 28. Ganun pa man, salamat sa pagkakataon na tayo ay muling makikinig at mag-aaral ng mga banal na salita ng ating Panginoon. Kung may Biblia po tayo, pwede po ba nating buksan sa Acts o sa Gawa, chapter 2, verses 41 hanggang 47. At pwede po ba tayong tumayo bilang pagbibigay galang? Ito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Kaya ang mga tumanggap sa sinabi niya ay nagpabautismo at nadagdagan ng mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Pinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay pinapamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. Araw-araw, sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan rin sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Tayo manalangin. Panginoong Diyos namin na dakila sa lahat, kami po ay lubos na nagagalak at nagpapasalamat, Panginoon, sa katapatan mo sa buhay ng bawat isa. Tunay nga po, Lord, na kailanman, Panginoon, ay hindi ka nagkulang sa amin. Kailanman, Panginoon, ay naging tapat ka sa iyong mga pangako, sa iyong mga anak, Panginoon. Kaya po, Lord, punuin niyo po nawa sa oras na ito ng kalakasan, kapahingahan ng bawat isa sa amin. And natulungan niyo po nawa kami, Panginoon, na sa aming pakikinig, hindi lang man po mabusog ang aming spiritual na buhay, Panginoon, kundi tulungan niyo po kami, Panginoon, na makapamuhay ayon sa iyong mga salita. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede tayo umupo. So, uli, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Siguro, madami sa atin na excited na sa Pasko, ano? Yan. Bakit kayo excited sa Pasko? Walang pasok. Walang pasok sa mga bata. Kasi, marami na akong inuwan ninang. Mapapamasko na. Sa iba naman siguro excited. Dahil parang yun na rin yung time where families are gathered together. Lalo na yung mga nasa malalayong lugar, di ba? Umuwi sila. So, ganun pa man. Lahat tayo may kanya-kanyang paraan para i-celebrate ang Christmas. Pero bago tayo humantong dyan, dito muna tayo. So, ngayon po, ang mensahe po ngayong hapon ay may pamagat po na the characteristics of a biblical church. Characteristic o katangian
ng isang totoo o naayon sa salita ng Diyos na isang iglesia. So, kung meron pong tayong gagamiting panukat upang malaman po natin kung ang isang iglesia ay totoo, hindi po yun yung panukat ng tao. Paano po natin malalaman kung ang isang iglesia, which they claim to be, are biblical or sila ba ay totoo? Wala pong iba kung sa pamagitan ng salita lamang ng Panginoon. Amen. Kasi marami pong mga churches ngayon sa iba't ibang lugar at napakaraming iba't ibang pangalan na kiniklaim nila na sila ay tunay na iglesia ng Panginoong Yesus. But kung titignan natin ano bang ibig sabihin ng iglesia, no? Ayon sa salita ng Panginoon, at kung susukatin natin mabuti kung ano ba talagang iglesia na tinutukoy ng Biblia, doon po natin malalaman kung ang mga churches na ito, maging tayo mismo sa Grace Bible Church, ay tunay nga ba o naaayon sa salita ng Panginoon. So, sa Greek, nakuha po sa Greek word na iglesia ang isang church, no? Na naisulat ko po dito, ayon sa aking pag-research, na yung ecclesia, E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia sa Greek word ng church. Nang ibig sabihin nung pag hinati-hati mo yung ecclesia, ang ibig sabihin niya yung ek, out of, and kaleo, to call. So in short, yung ecclesia ay called out. Called out. Nang sabi ng mga scholars, called out of darkness into the light of God. It is an assembly or gathering, refers to Christian community or church. Ito ay pagkakatipon ng mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon. A church is community that shares a common things. So, ano ba dapat? Paano ba dapat? Ano ba ang itsura? O how should a biblical church looks like? May idea po ba tayo? Kung ano po ba itsura? O paano po ba dapat nagfa-function ang isang biblical na church? Paano po ba dapat na namumuhay ang isang church na nababatay sa salita ng Panginoon? So, ang isa pong church ay grupo ng mga mananampalataya na pinagkatipon-tipon ng isang pananampalataya at nagkakasundo sa isang katuruan na nagreresulta sa harmonious na pamumuhay. Amen. O ulitin ko, ang isang iglesia ay grupo ng mga mananampalataya na pinagkatipon-tipon ng isang pananampalataya at nagkakasundo sa isang turo na nagreresulta sa harmonious na pamumuhay. Amen. It is a group of baptized believers who agreed to meet in a certain place, a certain time to worship, to study the scriptures, and to pray together to serve God. No, grupo po ng baptized believers na nagkakasundo na magkatipon sa iisang lugar sa takdang oras para mag-worship, sa takdang oras para mag-aral ng salita ng Panginoon at manalangin, magkakasama at pagdingkuran ang Panginoon. No? Sa Matthew chapter 16 verse 13 to 20, siguro alam natin yung kwento patungkol kay Pedro, no? Nung basahin natin, nung tinanong ni Jesus yung kanyang mga disipulo, anong sabi ng mga tao patungkol sa akin? Sabi ng mga tao, Panginoon, kayo daw po si ganito, kayo daw po si ganyan. Pero sabi ng Panginoon sa mga disipulo, kayo, sino ako sa inyo? Sumagot si Jesus, si Pedro, anong sabi ni Pedro? You are Christ, the Son of the living God. Anong sabi ni Jesus kay Pedro? Ikaw ay Pedro, ikaw ay bato. At sa batong ito, itatayo ang aking iglesia. At pati ang gates of hell shall not prevail against it. So, ang isang totoong iglesia ng Panginoon ay lahat po, those who confesses Jesus as Christ, are the true church of God. Amen? Yung mga kino-confess nila, yung mga nagsasabi na si Kristo Jesus mismo, no, si Jesus mismo ang Kristo, those who confess Jesus as Christ,
are the true church of God. At ang sabi niya po doon, ito, basahin ko na lang, no? Matthew chapter 16, verse 20. Para mas maging malinaw sa atin. Matthew chapter 16, verse 13 to 20. Ito. Tinanong ulit sila, simulan ko na sa verse 15. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka, Simon, na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng patong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi na magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawal sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ay ipahintulot din sa langit. So sa verse 17, sabi niya, mapalad ka, Simon, anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. So, ang mga totoong mananampalataya, ang mga totoong iglesia ng Panginoon, ang Diyos po mismo ay naghahayag sa kanila kung sino si Jesus. Amen. It is not by our own ways, own strength, or own abilities na tayo po ay naging iglesia ng Panginoon. Amen po ba? Ngunit, naging iglesia ang tao sapagkat simulat sa una pa lamang, siya ay dati ng pinili ng Diyos. At yung pagpili ng Diyos, and the perfect time, yung isang pinili ng Diyos ay tinawag ng Panginoon. Amen. So, yun po. So, ang tanong ngayon, as a church, bilang isang iglesia, ano dapat ang ating priorities? To what should our life as a believer, as a church, revolve around? So, para po malaman natin, no, kung ano ba talaga ang isang tunay na iglesia ng Panginoon, dapat sukatin natin ayon sa salita ng ating Panginoong Jesus, ayon sa Biblia. No? So, number one, how should a Christ-centered church look like, or a biblical church looks like? Number one, a biblical church devotes themselves on apostles' teaching, breaking of bread, and prayer. Yun po yung point number one natin. Basahin natin ulit. Sa verse 2. Chapter 2, verse 42. Nanatili sila sa itinuro ng mga apostol sa pagsasama-sama bilang magkakapatid, sa pagpipira-piraso ng tinapay, at sa pananalangin. Sa English, and they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship, to the breaking of bread and the prayers. So, pag sinabing devoted, a devotion is not only spending part of your time whenever you find it convenient. Pag sinabing devoted, hindi lamang yung parang, ay, kung kailan lang ako libre, tsaka lang ako maglalaan ng oras. Pag sinabing devoted, inilalaan mo almost all of your time, all of your strength sa iisang bagay. Doon sa nabanggit kanina, sa Acts chapter 2, they devoted themselves saan? Sa katuruan ng mga apostol, sa pagpipira-piraso ng mga tinapay, at sa pananalangin. So, yun po dapat yung focus ng church. No? Yung focus dapat ng isang tunay na iglesia ng Panginoon ay ang katuruan mismo ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi wala namang ibang itinuturo ang mga apostol, kundi ano naman yung tinanggap nila sa ating Panginoong Jesus. Di ba sa Matthew chapter 28, verse 20? Basahin natin. Matthew 28, verse 20. Ang sabi ng Panginoon sa mga disipulo, turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo,
Ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, wala pong ibang itinuturo ang mga apostol kung saan i-devote ng mga believers ang kanilang buhay, kundi yung nanggaling lamang sa ating Panginoong Jesus. Amen. Nanggaling lamang po sa ating Panginoong Jesus. Sa panahon po natin ngayon, napakaraming churches, no? Hindi naman sa we talk negatively against them. But kung ang isang church po ay very unbiblical ang turo, and they are not faithful to the teachings of Christ, and mag-ingat po tayo. Amen? Mag-ingat po tayo. Kaya nga po meron dalawang klase ng church ngayon sa panahon natin. No? Meron po akong naisulat na dalawang klase ng church sa panahon natin. Activity-driven church and purpose-driven church. Yung purpose-driven church, hindi po ito yung kay Rick Warren, ha. Kasi pag sinabing purpose-driven church, ang unang pumapasok sa isip natin yung libro na Rick Warren. Hindi po yun, ha. So, tingnan natin yung pagkakaiba. Activity-driven church, no? Care more on activities, programs, and formulating all sorts of gimmick just to magnet or attract people to church. So, ang activity-driven church, kung mapapasin natin, may mga churches na napakalalaki, napakaraming programa, napakaraming kung ano-anong ginagawa para lang to attract people to attend their church. No? Sinasacrifice nila minsan yung importanteng mga bagay na dapat ginagawa ng isang church. Ano yun? Devoting themselves in the apostles' teaching. No? Yung iba, kaya nga yung laging tinuturo ni Pastor Noel sa atin na ngayon ko lang din natutunan nung nasa Grace Bible Church na tayo, yung pragmatism na kung saan kahit ano nang gawin mo, basta yung end niya ay parehas. Hindi po dapat ganun. No? Hindi po dapat ganun ang church na kinabibilangan natin. So dito pa sa atin, sa Grace Bible Church, kung titignan natin mabuti, marami ba tayong activity? Ang church ba natin nakadepende sa activities lang o hindi? Hello? Nakadepende ba tayo sa activities? May mga activities tayo, syempre. But, ang sinasabi dito ng activity-driven church ay konti-konti ang nagmamaneho ng church nila, hindi na yung turo ng Biblia, kundi yung turo na ng tao. No? Kasi hindi na strategy ng Bible ang tinuturo, strategy ng tao. Hindi na yung mga katotohanan ng salita ng Diyos ang itinuturo, kundi yung mga opinion na ginawang katotohanan. Kaya mga kapatid, let us be very careful. So ano yung pangalawa? Purpose-driven church. No? Ito yung mga churches na nakafocus sa anong dapat o pinaka-importante. Ano yun? The Scripture. Ang salita ng Panginoon. Nakafocus sa pananalangin, nakafocus sa paglilingkod sa Panginoon ng tapat, at nakafocus sa paglago spiritually. So kung yung activity-driven church, ang pinaka-goal nila ay dumami sila sa atin. Ang pinaka-goal natin bilang isang biblical church ay lumalim sa ating Panginoon. Amen. So, kung ang goal ng activity-driven church dumami sa bilang, tayo naman ay mag-focus saan? Sa paglalim natin sa ating Panginoon. Kung babasahin mo nga yung dulo ng chapter 2 na binasa natin, no? Hindi nila pinagtuunan masyado, no? Hindi nila focus yung nagpadami. Hindi nila naging trabaho yung nagpadami. Trabaho po yun ng Panginoon. Tingnan po natin, no? Verse 47. Verse 46, simulan natin. Araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo, masayang nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinadagdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. So, sino nagdadagdag? Si Lord. Amen.
Trabaho ba natin na manghikayat ng napakaraming tao para dumami yung nakaupo dyan? Hindi. Dati trabaho natin yun. Pero ngayon, dapat, ngayon tayo na nasa Grace Bible Church, ang focus talaga natin, ay maging faithful tayo sa turo ng ating Panginoon. Amen. Hindi natin goal yung magparami. Kasi dati nang sinabi ng Panginoon, wide is the gate that leads to destruction, and narrow is the gate that leads to life. Makipot ang daan na patungo sa buhay na walang hanggan, at kukunti lamang ang nakakatagpo dito. Pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo lalabas mag-evangelize. Hindi po yun ang tinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit bilang isang iglesia ng Panginoon, no? Dapat wala tayong ibang pundasyon kundi ang salita lamang ng Panginoon. Yun ang focus natin. Ang tanong, yun ba ang focus natin ngayon o hindi? Amen. Palakpakan naman natin ng Panginoon. Bakit? Alam niyo, kung ako lang ang tatanungin, tulad din ng sinasabi lagi ni Pastor Ojo, Pastor, nagkakwentuhan kasi kami lagi eh. Sabi niya, Pastor, I am very glad na nasa Grace Bible Church tayo ngayon. No? Kasi dati talaga stagnant spiritual life ko. Pero ngayon, Pastor, talagang nakikita ko yung pagkilos ng Diyos sa buhay ko. Yun yung lagi niya binabanggit sa amin pag nagkakwentuhan kami. So, ganun din po ako. No? Though hindi naman perfect ang buhay Kristiyano natin. But, what is more important is nakafocus na tayo sa mga tamang bagay. Amen. Tingnan mo ngayong katabi mo kung nakafocus na sa tamang bagay. Ano ba yung tamang bagay na banggit kanina? Salita ng Diyos, breaking of bread, o fellowship, and prayer. No? Kasi, any church, any church can have a ministry. Tama ba? Any church can have ministry without Christ. They can have congregation without Christ. Maraming churches po ganun. Napaka-mega churches. Kung susukatin natin sa panukat ng tao, nasa kanila lahat. Ba't ang tanong? Nandyan ba ang Panginoon? O wala? Ngayon sa atin, nandito ba sa atin ang Panginoon o wala? Amen. Amen. Ang church ba natin ay masasabi natin na kinalulugdan ng church, ay ng Panginoon o hindi? Yung buhay ba natin bilang Grace Bible Church, kinalulugdan kaya ng Diyos o hindi? Amen o amen. So, mga kapatid, no? Let us not be a church that has everything but Christ. Huwag tayong maging isang iglesia na nasa kanila na ang lahat, pero wala si Kristo. Amen? So, yun po yung point number 1 po natin, no? What are the characteristic of a biblical church? Number 1, ano yun? Ang isang biblical na church ay a biblical church devotes themselves on apostles' teaching, breaking of bread, and prayer. No? So, dito ba sa atin, sa Grace Bible Church, lalo na dito sa Maranao, ginagawa ba natin ito? Nagpo-focus ba tayo sa tamang turo ng Biblia? O basta nandito lang tayo, basta mag-entertain lang tayo? Hindi po. Kasi ang tunay na kailangan ng tupa ng Diyos ay tamang turo ng Panginoon. Amen. Kaya nga kahit minsan yung turo, minsan yung preaching dito medyo masakit eh. Pero the true gospel confronts us sinners. Amen. Hindi natin kailangan na yung mensahe ng church natin sugar-coated. No? Dapat devoted tayo sa tamang turo. Kahit minsan masakit para sa atin. Why? Mas magandang nasasaktan tayo sa tamang turo kasi naitutuwid tayo ng Diyos. Kaysa sa hindi nga tayo, wala tayong pakiramdam, basta nakinig lang natin, then wala na. Ginagawa ba natin yon? No? Nag-aaral ba tayo mismo ng salita ng Diyos? Meron ba tayong fellowship? Oo, kada Sunday fellowship tayo, yan, fellowship. Nananalangin ba tayo as a church? Do we still pray as a church? Amen. Yan po yung mga essential sa isang biblical church.
So pangalawa, a biblical church is a church authenticated by the Holy Spirit. Ang isang biblical church o iglesia na naaayon sa salita ng Panginoon ay pinapatotohanan ng banal na Espiritu. No? Holy Spirit's power and presence. So there is no greater way to determine the authenticity of a church than the Holy Spirit. No? Wala pong kahit na sinong tao sa mundong ito na pwede nang sabihin na ako ang magpapatotoo na yung church na kinabibilangan ko ay totoo. Hindi mo pwedeng ipagmalaki sa harapan ng Diyos. Panginoon, totoo ang church namin kasi madami kami ganito. Hindi. Ang ano ba magpapatunay na totoo ang iglesyang kinabibilangan mo ngayon? Walang iba kundi ang Holy Spirit. Mababasa po natin yan. Basahin natin ulit sa chapter 2. Verse 43. Dahil sa maraming himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya, at ang kanilang mga ari-arian ay para sa kanilang lahat. Ipinagbibili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. So, dahil sa mga himala at kababalaghang nagagawa sa pamamagitan ng mga apostol, naghari sa lahat ang takot. Ang tanong, papaano o bakit nakakagawa ng kababalaghan o himala yung mga apostol? Dahil ba sa kanilang sariling kakayahan? Hindi po. Because the Holy Spirit is at work sa buhay ng mga apostol at ng mga mananampalataya. Kasi, kung babasahin natin yung buong chapter 2, tapos na po yung Day of Pentecost na kung saan binigay na ng Diyos yung pangakong banal na Espiritu. Dumating na sa mga mananampalataya. At kung titignan natin yung naging response ng mga believers o yung tugon ng mga mananampalataya dun sa binasa natin, lahat sila nagsama-sama. Lahat ng ari-arian nila, ipinagbibili nila. Tapos ang lahat na napagbentahan, buong puso nilang ibinibigay sa lahat ng mga pangangailangan. Sa tingin nyo, kaya bang gawin yan ng isang taong hindi wala ang banal na Espiritu? Hindi po kayang gawin yan. Ang natural inclination ng puso ng tao, gusto natin sa atin lahat. Pero kapag ang banal na Espiritu ay nasa isang tao, nasa isang tao, nananahan sa isang tao, yung mga bagay na taliwas sa mundo ay gagawin ng isang totoong mananampalataya. Amen. Wonders and signs. No? So, the greatest authentication. No? So, ulitin ko. Kung mapapasin natin doon, nagbago ang buhay ng mga mananampalataya doon sa panahon ngayon. Amen? Marami pong churches, mga kapatid, they validate themselves through the success. Other churches validate themselves through the success of the church at the same aspects. Like, yung iba, sinasabi nila, successful ang church namin. Paano mo nasabi? Kasi number 1, maganda building namin. May aircon kami, kayo may aircon? Wala. Wala kami aircon. Air continuous lang. Tagos-tagos lang ang hangin. Yan. Yung iba naman, paano mo sinasabi? Paano mo na-validate na yung church nilo? Totoo. Kasi marami kami attendance. Sa church nga namin, kada Sunday, 200 kami. May 200 ba tayo? Wala. No? O yung number 1, building, church attendance. Ano pa? Community recognitions. Sabi nila, totoong church kami kasi sa barangay, ginagalang kami, tsaka kilala kami sa lahat ng ano. Yun ba ang sukatan? Yun ba dapat ang sukatan natin para masabi natin totoong church tayo? Yung iba sabi nila, siyempre, totoong church kami kasi binibless kami ni Lord. Tignan mo yung mga estudyante, professional na kayo. No? Yung iba naman, tignan mo yung mga buhay ng mga member namin, pinagpapala na ngayon. Lahat mayaman na. Yung iba naman, nasabi nila, totoong church kami kasi
Tignan mo, pag nag-worship kami, nag-iiyakan yung mga yan. O, tignan mo, pag nag-worship kami, talagang lumulundag sila. Talagang lahat sila. No? Tignan mo, totoo yung church namin kasi lahat nagbibigay ng tithes. Yan ba ang sukatan? Tanong ko mga kapatid, yan bang mga nabanggit natin, yan ba ang tamang sukatan ng church ng church na kinabibilangan natin ay totoo? Hindi po. Ano po ang tamang sukatan? The greatest authentication of the Holy Spirit in a church is a transformed life. Amen. Tignan mo kayong katabi mo kung binago ng Diyos. Amen. 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 Kasi, napaka-imposible sa isang hindi mananampalataya na magbago ng buhay completely. Why? Ang sabi ng 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, siya ay bago ng linala. Kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo, hindi sinabi kung sino man nakipag-isa sa kanyang sarili, hindi po. Kay Kristo lamang. So, ang totoong pagbabago, no, nagsisimula sa ating Panginoon. So, a total turnaround of an individual's life, a born-again life, the greatest miracle. Amen. The greatest miracle. So, voluntary, willingly, sinacrifice nila yung mga ari-arian nila para magpagbigay doon sa mga kapos. Hindi sila nagpapayabangan. Hindi sila nagpapataasan ng estado ng buhay. But what they did is that sinacrifice nila kung ano yung meron sa kanila para mapunan yung pagkukulang ng iba. Ganun ba tayo? Oh, amen. So, ulitin ko, a church, a biblical church is a church authenticated by the Holy Spirit. Present po ang Holy Spirit dapat sa isang church. No? At ang pinaka matindi o isa sa pinakamagandang pwedeng pagtignan natin kung nasa church ba yan ng Holy Spirit o ang Holy Spirit ay nasa church na yan ay yung transform na pamumuhay. Transform na pamumuhay. Siyempre, yung pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Amen. Pagmamahalan ng bawat isa sa atin. Kaya nga sabi sa 1 John, marami dong words na sabi, love indeed and truth. Kung sino man nagmamahal sa kanyang, kung sino man ay pinanganak sa Panginoon at kilalang Panginoon, siya ay nagmamahal sa kanyang mga kapatid. We love because He first loved us. Magiging posible lamang ang totoong pagmamahalan sa atin kung present ang Holy Spirit sa ating mga buhay. Amen? So yun po yung point number 2 natin. Yung point number 1, paano po natin masasabi? Ano po yung characteristic ng biblical church? Number 1, ang biblical church ay itinutuon o devotes themselves. Saan? Sa apostles' teaching, sa breaking of bread, as sa prayer. Sa other words, ang isang church ay itinutuon nilang kanilang mga sarili sa salita ng Diyos, sa fellowship at sa pananalangin. Pangalawa, ang isang biblical church ay ang church na pinatotohanan ng banal na Espiritu. Paano natin masabi na present ang Holy Spirit sa isang church? Transform life. Hindi ibig sabihin na transform na hindi na tayo nagkakasala. Walang taong hindi nagkakasala. Ano? Transform in the sense na inalis na tayo ni Lord sa buhay na makasalanan. And every day we are being sanctified. Binabago tayo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng salita ng Diyos. So number 3, a biblical church is a church that perseveres in its commitments to God. Ang isang biblical na church o isang iglesia na naayon sa salita ng Diyos ay iglesia na nagpapatuloy sa kanilang commitment sa ating Panginoon. So kung ano man yung nagsimula noon sa buhay ng mga mananampalataya dito sa Acts chapter 2,
ay hindi lamang ito minsang nangyari. It is not a one-time event, but ito lamang po ay simula o panimula ng hindi nagbabagong commitment sa buhay na ibinigay ng Panginoong Jesus sa kanila bilang isang community. So being part of a biblical church is not only for certain time but for a lifetime. No? Hindi lamang yung parang for this year nakikita sa atin ito yung pagiging biblical church natin, tapos next year hindi na muna. Hindi po yun. So, a biblical church is a lifetime commitment. Amen. A lifetime commitment. Hindi yung parang wavering na, okay, ganitong buwan, okay tayo, tapos next month balik na naman tayo sa dating buhay natin. Hindi po ganun. Hindi tayo tinawag ng Panginoon para mamangka sa dalawang ilog. Hindi po. We are not called to serve two masters. We are called to serve one master. Sino yun? Si Jesus. So, to be part of a biblical church, it is a call for commitment. Amen. A call for commitment. Actually, sobrang nabibless nga ako dito sa church natin, dito sa Grace Bible Church, Marandaw. Kasi, hindi sila nagsasawa na mag-serve sa Panginoon. Hindi kayo nagsasawa na mag-serve sa Panginoon. Nung una kong attend dito, kung sino yung mga nakikita kong pagmumuka, sorry for my word, kung sino yung mga nakikita ko, silang pa rin yung nakikita ko ngayon. Patunay na you are persevering in your commitment as a biblical church. Palampakan naman natin ng Panginoon. No? Siguro, wala namang perfect na church na lahat ng naging parte nito ay nananatili, meron pa yung aalis. But, yung assurance natin is that kung ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa buhay ng isang church, no? We are rest assured na siya mismo ang magpapanatili sa atin hanggang sa huli. Amen. Siya mismo ang magpapanatili sa atin hanggang sa huli. So kaya nga kahit saan ka naroroon, no? Dapat namumuhay ka bilang parte ng isang biblical church. Sa Hebrews chapter 10 verse 24 to 25, sabi niya dito, basahin natin. Hebrews chapter 10 verse 24 to 25. Sabi niya po dito, sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na nga ngayon nakikita natin malapit na ang paaraw ng Panginoon. Huwag nating isa-sacrifice yung mga gawain para sa ating Panginoon. Amen. Kapag sinabing it is a call for commitment, dapat kapag dumating sa point na pipili ka yung paglilingkod mo sa Panginoon o yung makamundong gawain mo, piliin mo ang Diyos. Amen. Piliin mo ang Diyos. Pag dumating sa point na kailangan pumili, piliin mo ang Panginoon. As a church, it may not always be a smooth sailing, but also a rough seas. Hindi lahat ng pagkakataon okay ang church natin as dito sa Grace Bible Church. But, kasi isipin natin na, magkakaiba-ibang lugar tayo pinanggalingan natin. Minsan hindi sumagi sa isip ko na mapupunta ako sa lugar na ito. Minsan hindi sumagi sa isip ko na ako ay magsaserve sa Panginoon dito sa lugar na ito. Kasi dati, anniversary lang ako nandito eh. Kumakain ng tinitikman yung mga saging ninyo dito. Nakiki-celebrate, nakikikanta. Hindi ko akalain na ganun pala ang plano ng Panginoon. No? Kaya nga, sabi nga ng salita ng Diyos, many are the plan in the man's heart, but the Lord's purpose shall prevail. Minsan, hindi ko inakala na magkakasama tayo mag-serve sa Panginoon. No? Pero I am glad and blessed na pinagsama-sama niya tayo. Amen. So, as a biblical church, mga kapatid, let us
persevere sa ating commitment o magpatuloy tayo sa commitment natin sa ating Panginoon. At commitment mo sa bawat isa. Commitment na ano? Na mahalin ang bawat isa. So, tingnan mo kayong katabi mo kung mahal mo yan. Ngayon lang. Ngayon lang. So, bago matapos ang taon na ito, kung let us look back sa mga nakaraang buwan, namuhay ba tayo as a biblical church o hindi? Itong mga nabanggit ba na ito, nasa atin ba o wala? Bago matapos ang taon, at sa paparating na taon, let us pray sa ating Panginoon na tulungan niya tayo mismo sa pamamagitan ng banal na Espiritu na makapamuhay tayo tulad ng mga pamumuhay ng mga early Christians dito sa Acts chapter 2. Amen? Na wala dapat, bilang isang church, wala dapat pinaka-importante sa atin kundi ang salita ng Diyos. Ang fellowship at pananalangin. Di bali na kahit na sa mata ng ibang mga tao, ape church lang tayo. Kasi, kaya nga, sukatan na ibang tao, magandang building, maraming miyembro, maraming sasakyan. Hindi yun eh. Ang sukatan, importante. Kahit na sa mata, sukatan ng tao at mata ng tao, failure tayo. Sa mata ng Diyos, tama tayo. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. So, yun lamang po. Let us pray. Lord, marami pong salamat sa iyong mga salita na amin po narinig ngayong hapon. Thank you, Lord, sa pagpapaalala mo sa amin na ang isang iglesia, Panginoon, na nakaayon sa iyong mga salita ay ang iglesyang kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa iyo. At ang iglesia na ito, Panginoon, ay ang iglesyang walang ibang nais, Panginoon, kundi ilaan at ituon ang aming buhay sa iyong mga salita, ituon ang buhay sa fellowship, sa kapwa, sa kapatid na mananampalataya at sa pananalangin ng sama-sama. Ang iglesia, Panginoon, na pinatutuhanan, Panginoon, ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng mga bagong buhay, binagong buhay, Panginoon. At ang isang iglesia, Panginoon, na nagpapatuloy sa aming commitment sa iyo. Kaya po, Lord, wala pong kaming magagawa. Inamin po namin na hindi namin ito kayang gawin sa aming sariling lakas. Kaya inihiling po namin sa pamamagitan ng banal na Espiritu, tulungan niyo po nawa kami, Panginoon. Marami pong salamat. Pagpalain niyo po nawa ang bawat isa. Sa pangalan ni Jesus, palapakan natin ang Panginoon. Marayaw iyaho ta iperat tala to na espiritu ang uhubog na takan ni Pastor Aris. Datan to ito palakbakan ko. Okay? Ang sabi ko. Dito ano may naglalalo na Diyos ni. Diyos makapangwatan namin. Lord, so kung amator bago si pakalig no. Mamigo mi amay na kong balabalo ta. Iyaw mo Lord, kami ko ng Espiritu ang ububog mo.
ay parinawang Ama to danaring tudto to niperak tamong amatan di kami ay yari amasikang amatan di kami kaya imay giya amatan di kami tani lamang ako nga trabaho niya iglesia Ama inipatagdag mo Ama ti iglesia ay yaw iglesia to kurong to mamasikang pagkatagay dan kami pataradayan ni Ama papilisi pang amasikang pagkatagay mo mabalo Ama tayo ang napilto kundi ka pa Ama ito offer ni Ama bukatama Ama bukapalag na may itabong Ama sa sakripisyo Ama Lord na nilaman ako nito pong nawawaragi nila i-bless mo yaw Ama tumakpanyawa Ama tudayo Ama Lord ano nilaman ako morlog niya Ama isipapar ako may plano tani lamang ako yung kayusan ako magbalo Ama i-bless mo ay mensahe tapos ito magkatabi-tabi tayo ito sabi tanagan nila ko ng Jesus Amen.
Managdag ita mo waragi ta siratan to dasal. Ako magitang. Diyos mi nga makapangwatang namin, marayarayaw ka Lord. Magpalabalo kami, apo, ta nakapadayaw kami mga na Lord ikaw. Pare na kong apo, to nadayaw mi ka, ta Espiritu na takkakurog apo. Lord, umay kami apo, tan ikaw, makigdaw man na Lord, to alo mo Lord, tawawaragi mi Lord ako ira, to magawang tukoro. Lord, kumpleto mo kari ako, koro ni manang saling Lord God. Ako, among isitwasyon na, ikargo mi Lord ako itan ko, kari to i-provide mo ka pangaming, mawag da financial, nakakanayong ako to protection da, o paggangay da dialysis ako. Basikan na mo Lord, ang murong da ako. Kundi Lord ka pa, na kumpleto to koro ako na wawaragi mi ira, manang ensya ako. Kumpleto to koro na, di inno, kundi Lord ka pa ako, padi manang epa Lord ka, di Pastor Ronnie, tagilap pa natabagin ako ira, urong mo di Lord ka ako. Anatangaming Lord, to magawag ako to koro, may man may kagingaming ngangad ako, may among Lord mo sinira. Urong Lord ako iranganin Lord ka. Ikargo biga pa niko ako, pamilyami, gerata arayo. Patuloy mo Lord ako irang proteksyonan, kagagaw, to pagtarabaho da. Iyawa mo, isikad da ako, makas na gawagawayan da Lord ka ako. Proteksyon nga mo Lord irang. Iana mi Lord ako ira, to mapag-eskwela, kari Lord, to huluhulo ka mo Lord irang kanayong kapag talog ta eskwela ako. Proteksyon nga mo Lord irang, i-provide mo ngamin ako mawag da financial, pauto Lord, anay mo lang na kanayong ako ta puto da, to karagatan da ka Lord ako nga dayawang patuloy na Lord ka. Kaabing ka pa Lord ako, padakan lang mo Lord ako da naw irang abing, tagdalang mo Lord ka. Mabalo ako, ikargo mi Lord, ikaw, umararan ni ako to Christmas celebration, ako to iyawa mo Lord, makasta to tiyempo, makasta Lord God, to gawagaway yan, nakatagitagday, i-provide ako ngamin, imamawag ka to nga agaw Lord, sikaw ako, ikegafangan na celebra ni Lord God, mabalo ako. Kundi Lord nga nagapa, pamilya di Pastor Aris ako. Pag nabanayang mo di Lord ako ira. Proteksyon na mo gapa, irang kanayon, dam ira to sikat ka ako, pagpupuyat na Lord ka. Anatang namin gapa Lord ako, to magaling ira to tarabaho, ikari to itutol mo Lord ako ira, pagtarabaho ka Lord ka. Magtarabaho gapa ira, proteksyon da ako, ta igirata gobyerno ako, private ira ako to pagtarabafang, ikari to yawa mo kapalod nira, proteksyon da nga kanayong ako takagag ka mabalo ako, ibes mo pag ako, nabatang man at oras mi, ipasirina mi Lord, paglabi mi, ratal na kami ako to safe and sound Lord God, ibalayan mo ako. Lute kami mana Lord, to nabatog mana Lord God, ako kararuan ni kauhurog mo Lord God. Marayaw pa ako, upang namin igdayaw, unor, anak kay kapwa. Tayo ng aming dasal mi, tangagan niya po ni Jesus. Announcement, o warang gira, patarabaho sa ngaw, so no